Tayo mga Pilipino, meron din tayong batian. Wow! Ano ang bating Pilipino? Bukas ng maga, maghanda ka ng pantalon or pants, sapatos o sandals, damit, maligo ka. Tapos magpabango ka. Yung mga kasama mo sa bahay, siguradong-sigurado may sasabihin yan. Sa tingin ninyo, ano ang sasabihin? Saan ka? Pupunta. Tika muna, porke ba naligo at nagbihis, may pupuntahan agad. Hindi ba pwedeng mainit, kaya naligo ako? Yan ang bating Pilipino. Ay pag may paparating, anong tanong? Saan ka? Galing. Yan ang bating Pilipino. Ano ang bating Pilipino? Saan ka pupunta? Saan ka galing? Tayo mga Pilipino, parang mga pakialamero. Pakialam mo kung saan ako pupunta. Pakialam mo kung saan ako galing. Bakit? Kailangan pang malaman? Ayaw, di ba? Kaya po yan ang ating bati, kasi tayo pong mga Pilipino, malakas yung concern natin, yung malasakit natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya inaalam natin kung saan sila pupunta, kasi pag nalaman natin yung lugar na kanilang pupuntahan, manganganib ang buhay nila, pipigilan na natin hindi sila pumunta. Kaya malakas ang malasakit natin. Kaya inaalam natin. Ngayon po, pagkatapos ng gawaing ito, saan kayo pupunta? Ang sagot dyan, pakialam mo, brother. Diba? Si Jesus nang dumating sa kanilang kalagitnaan, ano ang bati? Sumayin niyo ang kapayapaan. Tanong, bakit yan ang kanilang batian? Hindi parehas ng inchik. Kumain ka na ba? Hindi parehas natin. Saan ka pupunta? Bakit yan ang batian ng mga Hudyo? Sapagkat ang Israel, mula nang sila'y maging isang bansa sa gitna ng mga Arab country, walang panahon na walang giyera sa kanila. Lagi silang nilulusob ng kalaban, palaging may digmaan. Hanggang ngayon, may giyera sa kanila. Oh no! Pag nakakita ka nga ng mga kabataang nagrarayot, pag tinamaan ka ng bato, masakit, di ba? Sila din nagbabatuhan. Iba nga lang ang gamit nila, mga bomba. Nagbabatuhan sila ng bomba. Pinagpala lang ang Israel kasi may Iron Dome sila. Pero sa isang bansa na may giyera, walang kapayapaan, walang kasiyahan, kulang ang trabaho, pwedeng kulang din sa pagkain. Laging takot, pangamba, pag-aalala, mayroon ang mamamayan. Ang mga Hudyo, pag nagkakasalubong sila, ang bati nila sa isa't isa'y shalom. Sumaiyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos kahit tayo nasa gitna ng giyera. Wini-wish pa rin nila sa isa't isa na dumating ang kapayapaan ng Diyos sa kanila sa bawat isa. Di ba dapat maging ugali din nating pagbati yan? Bakit? Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Maganda lang ang bihis niyan. Pag lumapit ka pa, may pabango yan. Pero ang hindi po natin alam, maraming pinagdadaan ng giyera sa buhay yan. Ang iba dyan, wala nang pamasahe, naglakad na lang papunta dito. Ang iba dyan, nag-iisip na kung saan kukuha ng pangtustos, malapit na naman ang pasukan. Maaaring bago pa umalis ng bahay yan, nakipag-away muna sa mga kasambahay. Oh no! Siya, after ng gawain, kalmado na siya. Pero yung iniwan niya, galit pa yon. Kaya pag uwi niya, kumanda siya, may gera na naman. Diba? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Kaya maganda yung bating shalom. Sumayo pa rin ang kapayapaan ng Diyos sa kabila na marami kang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Dapat ang mga anak ng Diyos na tinanggap ang kapayapaan ng Panginoon, dapat laging masaya, dapat laging nakangiti, dapat laging nakaka-move on, hindi nahahalatang may problema. Yes. Tanungin po ninyo ako, Brad, may problema ka ba? Gusto nyo malaman ang sagot? Nasa kamay na ni Lord. O, totoo yun eh. Ang problema natin dapat ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos.
Ako po ay 3 beses nang na-assign sa Mindoro. Sa Mindoro, matatagpuan ang tribo ng Mangyan. Nakakita na po kayo ng Mangyan? Parang mga Ita sa Zambales, tribo ng Aita. Sa Mindoro naman, nandun ang tribo ng Mangyan. Hindi pa kayo nakakita ng Mangyan. Tingnan po nyo katabi nyo. Ayaw, di ma. Tingnan nyo rin ako. Kamukha pa rin natin sila. Alam niyo mga kapatid, wala pa akong nakitang Mangyan sa 3 assign ko sa Mindoro na nakasimango. Lagi silang nakangiti. Pag nakasalubong ka niya sa umaga, babatiin ka kahit hindi ka kilala. Sasabihin sa'yo, magandang umaga, kaibigan. Wow. Naniningkit ang mata nun. Hindi ka kilala. Pag nakasalubong mo sa hapon, babatiin ka niya kahit hindi ka kilala. Magandang hapon, kaibigan. Wow. Kahit sa gabi, pag nakasalubong mo yun sa gabi, babatiin ka nun, nakangiti. Matatakot ka nga lang. Kasi namumula na yung bibig. Dahil maghapon lang nagnganganga. Magandang gabi, kaibigan. Wow. Napakamasayahin ng mga Mangyan. Pag yan ay bibili sa tindahan, may dala-dalang piso, sasabihin niya sa tindera, pagbilhan nga po, bukayo. Salapi. Alam niyo yung salapi? Alam nga naman hindi niyo alam. Mas matanda pa kayo sa akin. 50 centavos, di ba? Pagbilhan ng bukayo, salapi. Tapos sasabihin niyo sa tindera, ang sukli, bukayo na rin. Hindi pa sinabing pisong bukayo. Pag yan ay pumapara ng jeep or bus, malayo pa lang nakangiti, pumapara. Para. Ayaw, di ma. Tayo ba, pag pumapara ng sasakyan, nakangiti ba tayo? Seryoso tayo. Tapos kapag medyo umuulan, tapos hindi ka sinakay, nilagpasan ka lang, ano sabi mo sa driver? Namo. Nagagalit tayo, do? Inumura natin eh. Sila hindi. Malayo pa lang, nakangiti na sila. Hindi naman sila sinasakay. Nilalagpasan lang sila ng bus o kaya ng jeep. Pero kahit nilalagpasan sila, hinahabol pa rin nila ng kamay na nakangiti. Hindi sila sinasakay, nakangiti pa rin. Eh, Brad, ba't hindi sila sinasakay? Kaya po hindi sila sinasakay kasi pag isinakay sila ng driver, yung driver aawayin ng mga ibang pasahero. Oh no. Bakit nila sinakay ang Mangyan? Dahil yung mga Mangyan ayaw nilang katabi. What? Bakit ayaw nilang katabi ang mga Mangyan? Kasi ang mga Mangyan may pambihirang pabango sa katawan. Kaya nga sabi ng mga taga-bayan sa kanila, kayong mga Mangyan, ang babaho ninyo, para bumango kayo, maligo kayo. Maligo kayo sa umaga. Sabi ng Mangyan, di pwede. Anong di pwede? Maligo kayo para bumango kayo. Sabi ng Mangyan, di pwede. Bakit di pwede? Para bumango nga kayo. Maligo kayo sa umaga. Bakit di pwede? Lamig. Ang lamig. Bundok kasi sa kanila, parang Baguio yun eh. Na okay, naasahin sa Baguio, ganyan din, malamig. Imbes na maghihilamos ka, sasalukin mo yung tubig, sasampal mo sa muka, hindi mo magawa. 3 daliri lang, dinadaw-daw ko sa tabo, tapos ginaganong-ganong ko lang. Hilamos na yun. Ganon din sa kanila, malamig. Sabi ng mga taga-bayan, sige, kung hindi kayo pwedeng maligo sa umaga dahil malamig, maligo kayo sa hapon. Sabi ng Mangyan, di pwede. Bakit di pwede? Para nga kayo bumango. Hindi pwede sa umaga, hindi pwede sa hapon. Bakit di pwede? Pagod. Ayaw, di ma. Kaya hindi na sila naliligo. Sa umaga, lamig. Sa hapon, pagod. Kaya wala na silang ligo-ligo. Alam po ninyo, nung magkaroon ng prayer meeting doon, tapos na yung gawain, hindi talaga sila umaalis. Ang ginagawa nila, nagbubutas pa ng lupa, tapos naglalagay ng mga kahoy, nagbo-bonfire. Talagang walang tulugan. Kasi first time nilang mapuntahan ng mga preacher ng El Shaddai.